Kailan mo na-umpisan itong ganitong style ng art? Last year po, I think November yata yun. Ang dami ko po kasing canvas na nag-fail. Parang sobrang na fed up na ako dun sa canvas lang yung pinipinturahan ko. Tapos may nakita akong parang yung lumang pinto ng aparador sa kapitbahay namin. Tapos hiningi ko siya. Sabi ko, akala ko kasi yun, sir, akala ko siya. Hindi siya salamin, akala ko kahoy. So hiningi ko, pipinturahan ko sana. Tapos hindi siya natuloy. So naghanap ulit ako ng other surface na pwede kong pinturahan. Nakita ko yung balikbayan box ng mama ko na nasa trash na namin. Tapos pumunit ako ng small part. Ayun na po yung artwork. Tapos nagpulot ako ng mga twigs, yung mga balat ng kahoy, ganyan. Tapos pininturahan ko po ng baka. Tsaka kinulong ko siya sa isang parang cage kasi galing kami nun. Galing kami nagbabike kami sa mga bukid dito sa Pangasinan. And marami talagang baka kasi dito sa Pangasinan. So, sabi ko, ipinta ko nga yung isang baka na nakuhanan ko. Tapos, ayun, nag-start na po dyan sa kahon. Tapos, naging yun, yung nasa taas, which is lawanit daw yung tawag. Hindi ko pa alam yung tawag sa kanya noon. And then, yung bilao. Anong lawanit? Lawanit yung... Sabi doon sa comments, parang nasa baba daw siya ng mga lumang electric fan or parang lumang clock, gano'n. Type siya ng kahoy. Oh, okay. Okay. Lawanit yung tawag. Familiar yung tawag pero hindi ko... Yeah. Lawanit, okay. Tapos, ayun po, nagtuloy-tuloy. Nagpupulot ako ng mga basura like styro. Yung styro kasi talagang maano siya mag-pollute, diba po? So, lagi akong kumukuha ng styro. Styro dun, may styro din dito. Styro ulit dyan. Tapos, mostly mga organic materials. Ito naman, meron siyang plastic. Kasi yung plastic din malakas mag-pollute. So, it's a mix of biodegradable tsaka non-biodegradable na materials. Tapos, ina-assemble ko siya in a way na magmumukha siyang parang grass, trees, ganun. Yeah. So, multimedia. Yes, mixed media po. Oo. Yes. Ano mo ngayon? What keeps you busy right now? Do you have like an plan to be an artist in residence or yung gallery show? May mga grants ka na bang in-applyan? Sorry, ang daming katanungan. Isa muna. Right now po, nagtuturo ako ng art for Filipino kids online. And then sometimes I do workshops on-site. Nagtuturo ako ng watercolor. And then sa online class naman po, every medium, tinuturo ko sa mga bata. And then I think, 3 exhibit na ako from last year to now. 3 ba? More than na. Tsaka yung sa Banaan Provincial Museum, upcoming this Valentine's. And then another sa Alaminos naman po. I think yung National Arts Month kasi ngayon. So maraming exhibits ang mga sa Pangasinan. And I keep on joining. So yung most of your yung mga future galleries mo diyan ba sa Pangasinan or mag-out ka rin ng Pangasinan? I hope someday po may invite ako outside Pangasinan pero nabanggit mong Banaan, saan 'yon? Sa Lingayen po, sa Capitol. Nice. Very nice. Sa katabi nung Municipal Hall, yung museum natin sa Provincial. So, right now, Marine, ano yung yun, parang nabanggit ni Ate Ting din kanina. Anong parang pinagkakaabalahan mo ngayon? So, ano parang full-time mo ngayon? I have a job po, remote job siya. So, it's for me to sustain yung passion ko nga. And then, commissions. I have a big commission na nasa terrace namin. It's a mural for a church. So, nagsusulat ako ng mga mysteries of the rosary, ganun. So, ilang araw ko na siyang ginagawa. And then,
ayun po, painting and sunod-sunod na exhibition. So, nababaliw na po ako. Medyo nakaka-ano na siya kasi kailangan may ideas palagi pero hindi naman pumapasok lahat. No, sa tingin ko sa ano ko lang sa perspective ko lang sa yung Marin parang talagang goal mo talaga yung pagpasok sa ganitong industry kaya galing ka ng architecture 'di ba? So, yun. At Yes po. most of syempre yung mga ibang pag sa architecture talagang hahanapin nila office job, right? Kasi architecture is mostly gagawa ng structures, bahay, no? Pero ikaw talagang nag-switch ka to this. Matagal mo na itong gusto, no? Sa tingin ko. This is my first choice. So, gusto ko pa talaga fine arts before I enter college. Pero, I was discouraged kasi nung mom ko na wala daw akong pera dito. Which is kind of the truth sa Philippines. Hindi ganun ka-appreciated yung mga visual artists. So, naghanap ako ng course na I thought medyo malapit kay visual arts. But I was wrong. Ganito kalapit, ganun. Oh. At least nag-drawing ka pa din, di ba? Nagdo-drawing pero it's a different type of drawing. Meron namang subjects sa architecture na visual, pero mostly buildings kasi yung dinodrawing. So, I pursued architecture in, para masunod si mama. Pero in the end, of course, nag-mature yung isip, diba? Na-realize ko na it's not meant for me. Although, hindi naman po ako nag-give up agad kay Arky. Nag-try naman ako ng ilang beses. Pero every time, parang bumabaliktad yung tiyan ko pag nandun ako. It doesn't feel right. Yeah. Ganun. Parang, parang misconception din ng iba, pag yung mga, pagpapasok ka ng architecture, parang ikaw, pumasok ka ng architecture, you thought na parang related siya sa fine arts, but it's actually, iba talaga siya. Pero iba, at least, congratulations, natapos mo ang architecture. Natapos diba? ko po. Right? Opo. So, ayun, guys, sige. I'll give it So dating building, ngayon baka na Puro baka kambing, So tao. dating building Siguro balik ako doon sa sa pinag-umpisahan mo kasi tanong ko dito sa notes ko, ano yung turning point na na nag-decide ka na parang ayoko na to or parang hindi ito yung talagang gusto ko, I wanna pursue my passion. Kasi minsan ang daming struggles, di ba? So you can talk about the struggles as well. But ano yung turning point mo doon? Yung nag-decide ka na, kasi ang hirap, di ba? You think like, parang nakakatakot, kasi tag dito, parang nakasalalay dito yung future mo or something like that, or maybe your parents or something. So ano yung parang nag-push sa'yo na hindi, I will pursue it, kaya ko to and stuff. Nag-start yung questions nung third year na ako actually. Kasi ako medyo competitive din ako na bata noon, na estudyante. Nanggaling kasi ako ng Special Science High School, so talagang competitive yung yung pinanggalingan ko. So I thought yung first 2 years ko sa Arky kasi parang nakakapasa naman ako, okay naman, nagigets ko naman siya. Pero nung third year, second sem, parang wait, sabi ko, hindi na siya fulfilling sa akin. Parang mentally, hindi na ako okay. Pag gumagawa ko ng plates, parang it's a drug, parang siya, ayaw ko na siya, ganun. Madaling araw ako gagawa. Makikita ko ng tita ko na kasama ko noon, matutulog siya. Tapos magigising siya, nandun pa rin ako sa sala. So, ayun po, nakakapagod. I think kasi loaded lahat yung ginagawa sa Arky. So, nakakasira siya ng mental health. At the same time, alam ko na noon na hindi ko na talaga siya gusto. So, nag-add pa yun dun sa naiisip. So, parang sabi ko, sige, tapusin ko na lang yung course. Pero after, I'm gonna pursue what I want, which is ito, si visual arts. Nice. Siguro yung sa architecture, Marine, sorry.
hindi naman lahat yun nauwi sa wala. Siguro may mga na parang may mga principles ka ng architecture na na-apply ka ngayon sa work mo. So, tingin mo, Marin, from your previous course, no? Kasi that is architecture, hindi biro yun, no? Natapos mo siya. No? So, tingin mo ano yung mga principles na nabaon mo, no, from that course dito ngayon sa karera na tinatahak mo? Sa architecture po kasi, it will take a lot of planning bago ka mag-pursue dun sa actual design. So maraming consideration si Archi. Hindi ka lang nakapag-design. Kailangan naisip mo yung structural, electrical, yung mga ganun niya. So sa visual arts, natuto ako na mag-plan muna, mag-gather muna nung ideas, yung materials, ganun, if it's feasible, ganyan. So hindi lang ako nag-paint. Inisip ko pa if kaya siyang or possible siyang maidikit, possible mapinturahan, ganun. And ayun po, si Archie kasi dapat critical thinker siya. So nag-iisip siya way ahead. Parang dinidesign mo pa lang, naisip mo na yung outcome niya. So, yung principle na yun siguro, na-apply ko siya sa mga artworks ko. At the same time, sa buhay din, diba? Dapat may plano. Yeah. Pero minsan, lang. Life hacks, guys. So, yung tanong ko, Maureen, kasi parang kadugtong nung tanong ko kanina, ano yung mga humadlang sa'yo na i-pursue mo yung career mo? Is it the money or is it like this career po? Or is it because yung parents mo hindi supportive doon sa sinabi mo kanina na parang sabi ni mama walang pera sa art, which is kind of true ka mo nga, no? Meron pa bang ibang mga humadlang sa'yo na i-pursue? Baka marinig ka dyan, hindi, joke lang. wala si mama. Wala ba? Okay na po, okay na. Okay. At saka I think yung sa parent thing naman, yung kunyari hindi sila pabor, normal lang yun eh. No? Normal lang yun, yes. Normal lang, hindi yung sa ayaw nila, hate nila. It's more on practicality. Yeah. So, yes. sige, tuloy mo. Sinisave ko yung mama ni ano. And then, nung po kasi, pumili ako ng course. Talagang pinilit ko rin naman po na makapag-fine arts. Pero yun nga, diniscourage ako. So, I tried architecture. Tapos, nung tinanong naman ako ni mama kung gusto ko mag-shift nung second year. Pero wala akong maisip na ma-shift kasi walang fine arts sa Pangasinan. So, i-shift ko, di sayang yung 2 taon sa Archi. So, tinuloy ko. Tapos, nung sinabi ko na ayaw ko, parang yun, diniscourage ako ni mama na ituloy mo na lang, sabi niya. And then, after ko makagraduate ng architecture, sabi ko talaga, magpupursue ako ng different career, which is ito. And si mama talaga yung number 1 na nagdi-discourage sa akin, which is, dumatay na yun parang masakit, syempre, parent, di ba? Sabi niya, it came to a point na sinabi niya sa akin na wala akong mararating dito. Like, and walang mangyayari sa akin if I pursue this. Pero matigas kasi yung ulo ko eh. And strong-willed din ako. Ayoko yung nagpupursue ako ng something na hindi naman bukal sa puso ko. Parang ganun. Yeah. So talagang pinaglaban ko sa kanya. May confrontation pa kaming dalawa. Ayun. And, pero after, parang may natanggal na sa loob ko kasi ang tagal ko siyang tinago na hindi ko talaga gustong maging architect. So, nung finally nasabi ko na sa kanya, parang naging malaya na din po ako na gumawa ng sining. Kapag hindi ka kasi buo, yung mga nagagawa mong obra, hindi totally hindi totally unique sa'yo. So, nung naging malaya ako, naging authentic yung mga napoproduce kong art. And yun, napapansin tayo kahit papaano. Ayos. Siguro maganda doon yung dahil doon sa mapa mo na parang ayaw doon. Parang nakita mo sa sarili mo na yun talaga yung gusto mo. Kasi yes, exactly po. Kung hindi mo siya napaglaban, baka nga hindi ko talaga siya gusto. Kasi I'm not willing to like risk or like, kasi syempre pinag-uusapan mo dyan yung future mo and yung future sa career mo, right? So, yun, buti nga at pinursu mo. Kasi I think maraming artist din na natakot mag-pursue since alam naman natin na pag-arts medyo
medyo wala kang pera or something like that unless na talagang magaling ka or marami kang mga connections and stuff. So ayun, congrats sa pag-pursue mo. Thank you po. Sa kasi very related ako sa nangyari sa kanya kasi ako na marami ding alam gawin sa buhay. Sorry. Marami alam gawin sa buhay. Mismong parents ko din talaga. Sinasabi na wala ako sa focus, ganyan. Actually, natapos ko nga is agriculture sa BS Fisheries, Bachelor of Science and Fisheries. Natapos ko ang course, pero ang trabaho ko nga is graphic artist, musician, and ngayon fitness coach na. Kaya talagang malayo sa field ko. And I experienced those struggle na mismong magulang mo din yung magsasabi sa'yo, magdi-discourage sa'yo. Pero, yun nga, para sa akin, very big leap of faith ang kataga sa pagpupusyo ng passion compared dun sa gusto nila mangyari. Kasi hindi natin masisi kasi practicalan talaga ang usapan dito. So, grabe yung struggle, di ba? So, as an artist, ano ang masasabi mo sa mga kabataan or sa mga future artist na gusto rin pumasok sa ganyan larangan about dun sa ganong issue? Paano mo sila ma-encourage sa ganon? Kasi naranasan natin eh. Ako naman po, hindi ko naman sila sinasabihan na, ituloy mo yan. Kasi marami kasing factors, di ba? Hindi naman pare-parehas yung situations namin, di ba? Malay natin, sila wala talagang other choices, walang opportunities. So sinasabi ko na lang na if ganun yung situation niya, lagi namang nandyan yung art, pwede niyang balikan. Ayan, kung right now, kailangan niya mag-work, kailangan niyang mag-pursue ng ganito, gawin niya muna yun. Ganun. And the art will wait. And for those naman na may chance na talagang kaya nilang makapag-pursue ng art na walang extra risk, yun, go for it. Yan. Walang mawala sa'yo kung passion mo yung susundin mo. Yan. Basta, walang madadamay, walang risk. Tsaka syempre kailangan din natin ng sabi natin other work para masustentuhan yung ating hobbies and exactly mga ganyang bagay. Yan. Kaya kailangan talaga as an artist meron din tayong other source of income maliban sa ginagawa nating hobby. Kasi yun yung magsusupply ng natin materials and other gamit para mabuo natin yung hobbies natin. Yan. So very good yun kasi maliban sa kasi sabi nga nila it's either sa akin nga sinasabi ng nanay ko na habang buhay ka na lang ba ganyan. Sabi ko naman ang happiness at contentment is subjective. Hindi siya pwedeng husgahan na kasi ang alam lang nila, which is hindi ko naman masisi din kasi na ang alam nila sa work dapat nasa opisina ka, ganun. Dapat ang alam nila sa work is dapat nandoon ka sa opisina, dapat monthly ka may sahod, ganyan. Pero sa atin kasi we pursue yung happiness natin, yung sabi natin, yung sanity natin na sinasabi, yung ano ba tawag din? Yung tipong mapipili natin yung isang bagay na nasa katinuan tayo. Like yung meron tayong ginagawa na marirelax tayo, hindi tayong obligado. Yes. At pag nagawa natin yung bagay na yun yung talagang masasabi nating product natin. Like that. Pero ngayon, ang maganda kasi pinagkakakitaan din natin siya. Kaya very good yung yung mga ganong karanasan kasi yun yung patunay na hindi tayo nagkamali sa pinili nating industry or sa hobby na pinili natin. Yun, very good yun. Yun lang masabi ko. Yun lang. Napakaganda nga rin. Example yan. Speaking of iPad, Marine, sabi mo may gamit kang iPad. So, nagdi-digital art ka rin ba? Or are you planning to kind of switch from visual arts to digital? Yes po, may iPad ako. Yung ito. Yung nasa, yung gamit ko. Pero ginagamit mo siyang pang sira din yung minsan? ko eh. Gumuguhit ka din? Okay. Try ako mag-digital. Opo, pero hindi ko siya bet. Masakit siya sa mata ko. Actually, lumabo din mata. At saka po ako, pasmado. So, dumudulas sa akin yung Apple Pencil. Kahit na meron ako nung yung parang gloves. Yung gloves. Parang ako din. Tapos, every time mata ko. Nakakalabo nga siya ng mata. Waterbender din pala itong si Marine. May waterbender.
Gaganon lang siya. May mapipigil na siyang tubig dito. Ewan ko ba? Hindi naman super, pero like, madali siyang May tanong ako, Maureen. Maureen? yes. Maureen. Marine. Marine. Doon sa, 'di ba sabi mo, parang iba-ibang canvases or materials yung ginagamit mo. Ano yung mga kino-consider mo para pumili ng mga mga gagamitin mo? Is there like any specific na, dapat laging na lang yung sawili? Anong tawag niyo doon? Sawili ba? Ay, Lawanit. Yun. Sawili. Ano ba yung sinasabi kong sawili? Yun. Sorry. Ano po. Ako kasi nag-hunt talaga ako. So, hindi pwede na mauulit yung materials na ginamit ko. Grabe yung mga baka ni Marine, no? Yung mga... Oo, ang hirap kaya nung ganun. Alam mong baka pag malayo, baka, di ba? Ang hirap kaya yan. Actually, magandang target market dyan, yung mga mga rich titas of Manila. I know. Bumibili sila ng mga ganyan. Oo, di ba? Money. It's all about the money, guys. You never know makapag kayo, Marine, jam. Kung mabigyan mo siya ng lead, no? Kasi sa ngayon, ang kanyang mga, most of her gallery, yung mga prospect events niya is nasa Pangasinan, no? So, ayun, kung mabigyan ng pagkakataon, maimbitahan si Marine Manila, sa mga, no? Pinag-usapan namin kanina yung mga baka mo dyan sa likod, ang ganda, no? Tapos kung paano ka tumira ng mga yung mga tao pag nagdo-drawing ka, no? Talagang tao agad no? So, ano ba yun? Through practice lang nakabuo ka na ng tao, or dati pa ba nung bata ka puro tao ang ginagawa mo? Kasi iba talaga. Guys, hindi kaya sa architecture niya? Probably. Yeah, pwede din. Yes and no. Parang gano'n. Nung college po kasi nag-aaral ako ng Archi. Ang source of baon ko po ay commissions, portraiture. So, tao. Yan, sandamakmak po. Parang hundreds na yata yung na-drawing ko, na-paint ko na tao. So, nakaka-fed up na siya. So, na-memorize ko na yung itsura ng tao. Yung sana katawan. Gano'n. Sa human anatomy. Kabisado na. Naumay na siya. Yes, nakaka-ano siya. Naumay na ako. Naumay ka pero in a good way, di ba? Kasi parang pag gano'n tao agad, may binti agad no? Pero aside from baka, from building to baka, ano pa yung dinodraw mo? Or ginagawa mong art, mga subject at least? Mga tao, di ba? Ito po mga mga Filipino people. So, mga street vendors, farmers, gano'n. So, ano yun? Pinipicture mo lang in mind, or pinipicturean mo sila, or nandun ka? Sorry. Live mo silang ginagawa? Nagdadala po ako nung camera ko. Tapos, urban photography. Street photography pala. Tama. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, yun, dinidrawing ko sila. Ay, ganun naman talaga, Oo. Yes po. Okay. So, anong naging mo? Parang, saan ka humuhugot ng inspirasyon mo? Bakit more on hayop? Tsaka, mga puno-puno, tsaka mga tao yung ginagawa mo? Sa Pangasinan kasi, yun. Maraming bukid. Oo, everywhere. Daming bukid, daming magsasaka, daming baka, daming kambing. Yan. Dami rin nating dagat. Totoo. Yeah. Hinihintay ko na lang yung tamang reference. So fresh yung mga produce nila. Yeah. May mga mais, tsaka yung ba dyan sa mga pandan, yung masarap sugar yung cane. kumain. Tubo. Yan, sugar cane. Ay, Unas sa Pangasinan. Yun. Saan ka pala sa Pangasinan, Marine? Sa Mapandan po. Mapandan. Katabi ng Mangaldan. Malapit lang ako sa inyo. Mangaldan si Harvey. Sa David ako. David. Sa David mismo. Ay, sa David lang? Malapit lang. Kasi magkalapit lang tayo. Diyan lang. Opo. Ayun, balik ulit ako dun sa yung nag-start ka. Yung regarding, di ba, na-pursue mo na, is it easy na, yung mag-continue na, ano yung mga struggles na napagdaanan mo during nung, nag-start ka pa lang sa pag-pursue?
Kasi I think marami ring, kunwari, maisip mo, is it sustainable ba yung ginagawa ko or meron ba akong parang nakukuhang income para at least magtuloy-tuloy yung career ko or something like that. Or parang discourage ka rin ba na, parang wala na akong nakukuha or parang mali yata yung pinapursu ko or something like that. Nung una po, yung nagko-commission ako, syempre may pera nun. Parang okay pa siya for my mom. Tapos nung after ko mag-graduate, tapos nag-start ako mag-drawing for myself. Nag-stop ako mag-drawing ng ibang tao kasi nakakasawa siya. Yeah. Tapos, meron yung one time na sinabi niya sa akin na, drawing ka ng drawing, buti sana kung may nakukuha kang pera dyan. Yeah. which is sad, pero that's the truth kasi. You need money to sustain nga. Parang nagiging realistic lang naman kasi yung parents natin. Pero during that time, syempre teenager ako. So, masakit siya for me. Hindi ko pa naiisip kung saan, pinanggagalingan ng mom ko. Pero, ayun, isa yun dun sa mga struggles. And then, ang ginawa ko is in-advertise ko yung sarili ko. Parang, gumawa ko ng contents, ganyan. Prinomote ko talaga yung art ko hanggang sa may mga nagpapagawa na. And then, yun, clients, yan, international, tsaka local. Ganun. Meron pa yung gustong bumili internationally, pero hindi ko alam kung paano ko siya isi-ship kasi mixed media nga po. Pero ayun po, may mga times na walang client, of course, nakaka-discourage. Pero yung passion talaga, alam ko talaga na ito yung gusto ko kasi kahit na ganun yung situation, sige pa rin ako. Walang napatinag, no? Hindi ka natitinag. Kasi minsan parang pagka hindi na o sumasang-ayon sa atin yung panahon or yung situation, parang madali na tayong mag-give up. Pero kung at least yung sinabi mo nga, passion mo talaga yung ginagawa mo. So, kahit anong, may mga struggles man or may mga hadlang, tinutuloy mo pa rin, which is really good. Yes, sana all may ganong. Sana all. Ganong motivation, no? Yeah, kasi sometimes, di ba, lalo pag tayo, parang gusto natin ng instant na something like, dapat ma-validate na agad to after like maybe 1 month or 2 months. Kung wala ba, very impatient. So gusto natin instant lagi, 'di ba? So I'm so glad na na pinursu mo kasi I think maraming artists ang napipigilan ng mga ganun, like kunwari wala kang financial or yung situation di napabor sa kanila and stuff. So congratulations ulit. Madami kasing mga advocacy sa na-appreciate ko yung kay Marine, no. Ang dami doon sa dito sa form ng art na ginagawa niya. Unang-una yung about sa yung pag-recycle ng mga yung mga bagay-bagay, di ba? So ano bang tawag doon? Go more on taking care of the environment, di ba? Preserving the environment. Hindi tapon ka lang ng tapon, di ba? Hindi ka tapon ng tapon. Pwede pa lang gamitin yung mga ganitong bagay. Although hindi lahat ng basura, no? Inulit natin, hindi lahat, no? Tsaka, hindi po tayo hoarder. Tsaka nabanggit niyo, natawa naman ako doon sa interview mo kay Winnie, kay pangalan kay Tita Winnie. Tita Winnie doon sa radyo, no, sabi niya, yung nagulat siya na nangangalakal ka talaga, sabi niya, parang hindi naman siguro yung nangangalakal na, yung parang along your way siguro. Natawa ko sa grabe naman to si Ate Winnie. Yung term niya po kasi super nangangalakal. Parang nagbabasura na tayo. Oo. Baka imagine ko yung sarili ko doon. Pero nakakatuwa lang, diba? Kasi unusual talaga di ba? Pero ang process kasi ni Marine is like along her yung way siguro papunta ng pag nilalakad niya yung aso niya, pag pumupunta na ganito, may nakita siyang ganito na bagay sa gilid. Yun. May aso siya. Anong aso mo 3 Shih Tzu putas, isang Persian na pusa. Persian? Siguro nan. Persian na pusa. Pakilala mo sa nasa labas po sila. Mamaya, kilalanin natin yung, kasi si Jam, din to Meron to, makilala mo rin si Kawi. Si Kawi. Si Kawi Boy. Kawi Boy. Ang cute nun. Ayun hi. May ganyan din po ako na Shih Tzu. Chili yung pangalan niya. Ay, ang cute, Chili.
Chili. Oh. From ano ba to? From, ang tawag dito? From Bluey. Si Chili. Palabas. Binili namin may pangalan na siya eh. Oh, yung baka pangalan yun, na baka. siya. Chili. Chili. Naka-register na kasi siya. So wala na. Chili na siya. Chili. Yung nilalagay sa siomay. Na-appreciate ko lang yung about sa ano yung Nagko-collect ng material. nagko-collect. Mm-mm. Yeah, I mean, yun Meron yung pa taking ako care of dito the yun, yung in a way nababawasan mo yung kalat, 'di ba? Tapos isa pa yung yung pag-pursue mo ng art, even iba yung natapos mo, tapos pinursu mo yung passion mo, 'di ba? Yes po. In a not so expensive way kasi yun nga, tingnan mo yung mga niya, recycled things, tapos a little Ang bit of hirap ng Nagko-collect ang ako hirap ng ng mixed media. I know, it's papers. 100% soul and talent talaga yan eh. No. Totoo. Wala sa gamit yan. Di ba? Yun, wala Yes. sa gamit, guys. Wala sa gamit Wala yan sa eh. tools. Ayan. At saka, isa pang na-appreciate Mga ko, gamit. Marin, yung pagturo mo. No? Curious ako doon sa pagturo mo online. Anong challenge mo pag nagtuturo ka ng arts online sa mga bata? Of course, hindi ko sila personally magaguide. Hindi ko totally makikita kung tama yung ginagawa nila. Pero, since digital, naman na tayo, ang ginagawa ko, pinapapicture ko na lang sa parents. Tapos, I have to, kinokorek ko na lang sa And, ayun, may mga bata, syempre, online. Hindi mo maipakita personally yung step by step. So, kailangan, may visual, presentation sa dapat makita nila yung process ganyan. Pero yung mga bata naman mostly sa is inclined din naman sila. Gusto talaga nilang mag-drawing, gusto magkulay, ganyan. So na-excite pa rin sila kahit papaano. So, yun na-mention mo, Marine, yung nagtuturo ka ng kids. Mo na ba? Na-explore mo na din ba yung yung mag-record ka ng video on how you do it? Yung yung paggagawa ng art nung final product. Tapos kunyari may exercises at the end of the video, ganyan. Tapos i-share mo with the parents siguro para they could replay it ganyan or parang mga masterclass ganun. Actually po yung format ng online class ko. Before ko siya before ko in-advertise sa Facebook na may offer ako na online class. Naka-ready na po yung lessons. And every lesson is recorded. So, pwede nilang balikan na panoorin. And ayun po, hindi ko sila tinatanggal dun sa Google Drive namin. Sabi ko, you can access this kahit na tumanda na yung mga bata. Lifetime access, Pwede guys. nilang mabasa. Lifetime access. Opo. Paano yung how they paano sila nagre-register? Meron ka bang Patreon site or lang? Google Form. Google Forms. Okay. Okay. And then Tapos i-message tapos video call na lang kayo ganon. Via Zoom. Zoom. Okay, Zoom. Nice. Ayos. So parang sinasabi mo recorded na yung video or parang may session kayo No, din online nire-record? session talaga siya. Okay, Tapos recorded. Yung Parang recorded. ganito po sa ginagawa natin. Okay. Pero Oo. paano yun? One-on-one or klase talaga? Madami po. Oh, that's Klase talaga siya. paano yun? Madami talaga. Klase talaga siya. And So, para siya yung mga natin, yung mga schools talaga natin na naka-online class. Ganun. parang ganun po. Ano yung sa Pinoy din ba or parang ibang lahi? Filipino po. Tapos, pero may mga students po ako na hindi marunong magtagalog. Kahit Pinoy sila. So, meron yung 2 batch ng class ko na diretso ako nag-English. So, after nung class, talagang Sabi mo, is this worth it? Talaga to? I can't understand Tagalog teacher. Gaganon sila. Eh, di walang choice. May mga ganun. Actually, Yun nga lang talaga yung problem. Oo. Buti na lang po yung mga classmate niya. Yung mga bata din po kasi magaling na silang makaintindi ng English. So, okay na rin po. Kahit na mayroong isa na Ayos. Yun ang medyo problem ngayon ng mga parents eh. Kasi nga, yun nga. Yung parang tinuturuan na mag-English, pero hindi din na tinuturuan mag-Tagalog. Mag-Tagalog. Oo, traumatized ako dyan. Kasi ganun ginawa sa akin. So, na-force ako na
matuto magtagal. I mean, nakakaintindi ako, pero hindi ko kayang isalita before. As in, alam mo yung binubuli ka, naiintindihan mo, Ganun pero po, hindi ka yung mga students makaganti. ko. Parang, yun. Hindi nila kaya i-express sa sarili nila sa Tagalog, di ba? So, yun yung Siyempre, mahirap. ang dami na Pero naman buti na lang, pinapanood mababait ngayon. yung students. So, mababait yung students na iba na nakikisama sila na yung nag-i-English for yung mga classmates nila. So, nakakatuwa naman na gano'n na yung mga bata today. Hindi kagaya dati na, alam mo yun, is smart shame yung mga kaklase. So, ayun. Buti. Kasi siguro mga millennial na yung mga parents nila, kaya siguro gano'n. Alam mo yun? Mga millennials na po, totoo. Talagang pipilitin mong mag-English talaga para masana yung anak mo. Mas magaling pa yung anak mo sa'yo, di ba? Magsalita. Anyways, Marine, last question ko about dito sa mga online class mo, no? So, yung niche mo ngayon about sa creating art through or painting through yung mga recyclable things, ini-encourage mo din ba yung mga batang gawin itong form na ito? Yes naman po, kung available sa kanila. Pero, for me, mas maganda if mag-start sila sa traditional, yung usual na pagpipaint sa canvas or if watercolor, sa watercolor paper. Dun sa mga typical mediums muna kasi eto, nagawa ko na yan kasi because of the years of experience and knowledge dun sa mga old mediums na nagamit ko. So if magja-jump sila kaagad sa ganito, baka mag-struggle sila. Dapat knowledgeable muna. Baka mga lakal talaga yung mga bata, no? Pupunta ng At saka syempre madumi. Kailangan marunong maglinis, ganyan. Yun. Speaking of yan sa sige, mag-jump ako dun sa mga panghuling tanong ko na to. So, dun sa interview nyo dun sa kay Winnie Monsod, no? Meron kang nakasamang isang artist din taga Bulacan kung di ako nagkakamali, no? Kilala mo siya personally? Hindi. No po, doon ko lang siya nakilala. Dalawa lang kayo na feature. Dalawa kami. I thought ako lang po. So, nagulat ako nung may kasama ko. Pero, nakakatawa kasi same. Sabi ng fraud. Dalawang, si Joel Lamangan. Ay, hindi, artist ka. Mukha ni Joel Lamangan. Yung napag-usapan nyo yung about sa, kasi, mixed media itong ginagawa mo, no? But in a form of gumagamit ka ng mga recyclable things, and then sa ngayon nakapost yung or magpo-post ka ba or nakapost na yung magawa mo sa Lingayen, sa isang gallery sa Lingayen? Nakapost na ba? Nakapost na po siya. Tapos yun, isa-set up pa lang po. Sa Valentine's pa kasi yun. But sa ngayon, pero pinipost ko muna. Nagkaroon ka na ba ng mga invitation sa mga, let's say, hospital or hotel, ganon? So far, wala pa naman po. Pero yung maraming invites ng mga students na gusto nilang magsalita ako for their program or something. Pero outside Pangasinan kasi siya. Nadi-decline ko. Ganon. Pero yun, puro exhibitions pa lang naman po. Okay. Pero sa tingin mo, magkakaroon ng parang conflict pag mga ganon, yung mga ganitong klaseng art, tapos ilalagay mo sa ganitong lugar, magkaka-issue kaya tingin mo? Actually, nabanggit siya ni Sir Gerald, I think yung name ni Sir. Tapos sabi niya, baka mahirapan daw isabit yung mga ganitong type ng art sa hotels. So I think, mayroon naman kasing mga collectors na yung nagko-collect sila ng certain pieces of art na ilalagay sa certain building na may ganitong type ng architectural interior, ganun. So, I think kung social na hotel, pwede, baka hindi nila tanggapin. Pero yung mga lalo pat na Filipino siguro sa feature na basura ka nila, but hindi naman talaga really basura, but recyclable hindi siya things, totally. diba? Chan, baka padalhan na siya ng basura dyan, Vic. Hindi naman. So sa tingin ko, hindi yan magkaka-issue, no? So, ano ba yung mga Jam, may mga lead ka ba sa mga Jam? Sa meron nakamute ba ako? Hindi. Meron. Meron akong ayun, may contact ako na friend na lagi siyang
ini-invite sa mga gallery. So, I could connect you guys Yeah. din. At saka kaya, So, ano naman siya? Painter naman sige, siya. connect natin si Marlene. Tsaka, hindi pwede hindi kita i-connect kay Ate Marlene. Yun, no? Napaka, sa Baguio. So, hindi naman siya ganun kalayo, no? Pag may time. Oo, lalo sa Baguio, maganda mag-explore din doon ng community kasi doon talaga ang Mabuhay doon Opo, sa diba? Baguio talaga. Oo, daming creatives doon. Very appreciative sila ng visual arts. Yeah. So, Okay. So, yeah. Medyo madami-dami nanonood. Kanina, 9, no? So, tingin tayo ng mga comments dito, no? Ayun, si John Ray Matos Silmonet. Ayun, hello daw. Tapos yung Lawanet, yung kanina ni Noel. Yung, kumusta Noel? At sina Kuya Sandy, si Sir Cap, ayun, tsaka si Noel. Ayan, nabanggit ko na kanina. Anyways, thank you sa mga nanonood, no? At, yun, iba to yung mga panghuling tanong ko. Harvey, Jam, may mga share pa kayo or itatanong kay Marine? may tanong ako. Kasi di ba, parang passion project mo na yung ginagawa mo na visual arts. May time ba na parang, alam mo yun, may time ba na nasabay yung parang wala ka sa mood tapos kailangan mo magtapos nung ginagawa mo? Meron bang time na gano'n? Tapos parang naisip mo, ayoko na. Yung gano'n, bigla ka na lang na gano'n. Pero alam mo yung meme na yung ayoko na yung nagbaton papel tapos dinampot mo ulit. Ay, hindi pala. Hindi pala. Opo. May ganung moment ba? May bills. May bills pala. May ganung moment ba, Opo, nangyayari po yun lagi sa mga artists. Ang tawag doon, art block, I think. Yung all of a sudden, wala ka sa mood na gumawa ng any type of art. So, nakakaano siya. Like, parang ang laking, tawag dito, parang wala kang motivation na gawin. So, every time, dapat na pag mag-start ako ng project, buong-buo ako mentally. Yung parang excited ako dun sa project na yun na matapos. Kasi pag umupo na po ako dito sa workplace, work area ko, diretso na yun. Hindi po ako tumatayo hanggang hindi matapos. Okay. So, nararamdaman mo rin yung parang kahit na passion mo yung ginagawa mo, napo-burnout ka pa rin? Like, Yes because po. kasi syempre, parang minsan paulit-ulit na lang yung ginagawa mo or parang nakakasawa na or something like that. Opo, bago nga ako mag-jump dito sa ganyang type ng art, yun, sobrang burnout ako sa traditional materials, surfaces. So, yun, because of that, naka-discover ako ng bagong style ng art. And it happens po, and hindi pwede na si artist pipilitin niya kasi mas lalong lalala yung pagka-block ng ideas. So, dapat mental rest, physical rest, ganun. True. Bago Kaya ang hirap for artists to be in a corporate setting, di ba? Yung parang mapala pa, kamusta na yung para sa ulo mo, wait lang, kasi iniisip ko pa eh. We're still processing, guys. Oo. Tapos sabihin, nasa na yung wait lang. Tapos pag hindi maganda yung pinasa mo, bakit ganito siya? Yeah. Okay, so yeah, that's why I really hate yung mga rush na na pinapagawa. Ayaw ko yun. Yung okay lang sana kung very technical, yung mga technical na pero pag kunyari lalo pag graphic artist ka, tapos i-rough siya yung work mo, where your output is generally talagang based dun sa kung ano yung nasa utak mo. Tapos pa. Tapos yun, medyo hirap ka pa mag-manage ng ng emotions mo at the moment. Talagang buti naging wala ka na rin sa corporate. Yes, hindi na ako babalik. Wala na talaga, wala nang pag-asang bumalik. Wala na. Hindi, ang dami nga naging invite actually. Pero sabi ko, hindi ko talaga kasi kaya. Kasi kahit yung mga short projects lang, kunyari sabi ko, punta ka sa office ng ganito, parang for 3 months siguro or 6 months na project. At wala si Maureen. Nawala. Si Maureen. Ano nito? Nawala yung guest natin. Babalik siguro ulit. Connect. Hindi, sa may magko-connect lang daw. You can add. Okay. Sige.
So marami kang Ayun. invites pa rin, Jam, to May like mga work. invites pa din. Kaso Yeah. yun nga, pag naririnig ko na, ay, kunyari, di ba, lumipat na kami dito sa bandang, Banda. So, ang mangyayari is, pag may mga invite, tapos sasabihin, ay, yung office namin nandito sa QC. So, sabi ko, Diyos ko, ayoko. Yung pa naman ang pinaka-ayoko, yung yung travel Yung talaga. biyahe. Kasi, Oo. oo, alam mo yung gusto mo yung ginagawa mo, pero mauubos ka talaga biyahe pala. Oo, oras pa lang ng So, biyahe, ubos ng oras mo. oo. Totoo. Parang Yeah. mauubos yung Yeah. Speaking of working sa corporate, ikaw ba, Marine? May ka ba parang, balak ka ba? No, kasi isa sa mga tanong ko ito panghuling tanong ko, may ano yung mga future plan mo? Isa ba sa mga future plan mo yung babalik ka ba ng ng corporate or mag-work ako ng opisina, ganun, or ano bang mga future endeavors mo? Ayan. Plans, Marine. Galing po kasi ako sa corporate, parang 8 months yata ako tumagal. Pero, ayun nga po, hindi okay sa akin yung repetitive na task. Oo. Gigising na Nakakapagod, punta doon. nakakaubos. Yung work, yung biyahe, yung work, yung tao. Para-paras yung nakikita ko. Yung tao. Nakakaumay. Pati yung tao. Pag-artist mo talaga. Pag-artist mo talaga, nakakaumay. Oo, totoo. Na paulit-ulit siya. I think madali kasi tayong maboard. So, Totoo po. Yeah. Kaya kung ano-anong naisip natin para just to escape the reality of ganun, repetitive na parang environment. So, maybe in the future po, kung maganda yung company. Ano rin naman po ako, competent naman po ako na employee, gano'n. Pero pag dumating yung point talaga na, ayun, nakasawa, talagang nag-quit ako. So now okay, parang yung mga plano mo ngayon, yung mga kinakaharap mo, yung mga kung anong meron ka ngayon is working going smoothly naman, no? Yes po. That's And good. may business din po ako na printing. So, marami Nice. po akong Talagang talagang kumbaga madali kong sabihin sa Pangasinan, iaanap mo, no? Or talagang nilalakad mo. You're pushing Nilalakad. forward talaga, no? Which is Ang dami ko pong yung business. Ano pa yung mga ginagawa mo aside from arts? Dati po, nagtinda ako online ng arts and crafts. Gumagawa ko ng keychain na wow. mga isaw. Oh, Keychain siya. Cute. yeah. Meron nga nun. Na-feature din po ako nun. Okay. Sa Ang dami mo na pala paraan, sa feature. GMA. Nice. Oh, GMA rin. Madami na po. Nung college pa. Oh, nice. Pero, gumagawa ka din ba ng ng simple keycap? lang. Yung mga custom keycap? Yeah, the keycaps. Keycap. Speaking Keycaps. Ako din. Ayan, mga yan. May mga pera yung mga yan, yung mga nangongolekta ng keycap. No, pagka lang yung impulse buying, Jam, impulse buying. Oo, actually. Tsaka Yeah. Yun ang magandang market Nawala na naman si Nawala si Marine. No. Unti meron daw siyang ibang ginagawa sa sideline habang Pero yan, just kidding. nakakatuwa lang yung talagang as an artist talagang hahanap ka ng way, no, para Totoo. Bumalik sa para mahanap mo sa yung pang-araw-araw calling. mo, di ba? Yung pinaglalaban mo siya everyday, kahit na minsan mahirap. Yeah. Oo. May hugot yun. Ayun. No, I need it. I need the braveness and Yeah. How about you, Jam? May may panghuling Panghuling habilis. panghuling banat. No, just kidding. Siguro yun, I'm happy to see na yung mga creatives kagaya natin, pursue talaga kung ano yung gusto natin in life kahit medyo mahirap yung daming roadblock, ganyan, medyo madaming personal problems. At the end of the day, parang bumabalik pa rin talaga tayo kung ano yung natin. Kung ano talaga yung pinakagusto natin in life. Kahit sabihin natin
yun, may financial struggles tayo. Yeah. Parang alam mo yun, yung iniisip pa rin natin na gusto kong ma-achieve to. So, kailangan ko munang tiisin tong job na to para after a while pwede ko nang gawin yung kung ano yung gusto ko. Kasi parang yun nga, I've been seeing din yung mga friends ko na have taken up yung architecture din and engineering. Kasi yun talaga, umalis na sila sa mga field nila kasi sabi nila, alam nyo ba, mas malaki pa yung kinikita ko ngayon as an artist compared sa Kasi di ba dati nung yung mga batang 90s, yung mga magulang na, oy, mag-architecture ka, mag-engineering ka kasi malaki yung kita dyan. Tapos ngayon yung mga memes, pag sinasabi, anong course ng jowa mo? Engineering po. Naku, huwag ka na dyan. Walang pera sa engineering. Oo. Yeah, I've seen that one too. Hindi ko alam ganun pala. No? Baka nagsishift na rin yung mga gusto ng tao ngayon. Tsaka kasi, yun, medyo harsh nga yung reality na parang magiging successful ka lang sa field mo as an architect and as an engineer pag medyo you've come from a family with with financial na talaga. Yeah. Kasi 'di ba sila na din yung gumagawa ng agency ganyan. So if ikaw yung employee medyo nilo-lowball ka talaga ng mga companies So medyo mahirap unless you want to siguro travel abroad. Pero minsan kasi ang hirap sa atin, 'di ba, yung standards ng education sa atin, hindi mo siya ma-compare sa ibang bansa. So, for example, licensed professional ka dito, pero pagdating mo overseas, parang, hindi nila parang mag-upgrade ka or something. Oo, mag-aaral ka ulit doon. So, you could get the benefits of kung ano yung... Ang daming mga nag-work dito na maganda ang work sa Pinas. And suddenly, makikita mo sila nag-work sa maintenance sa hospital or something like that. Kasi syempre yung pinag-aralan sa Pinas iba dito sa ibang bansa. Pero grabe 'di ba sa US ang taas din ng bayad for hospital personnel. Ganyan. Compared sa minsan nga compared pa sa mga doktor dito eh. So yung iba sabi gusto ko na mag-work. Kaya nga I think kaya nga maraming din talaga. Yun, sige go. Yeah, I think kahit mga nursing ibang baba sa Pilipinas. Pero pagdating nila dito nako, grabe ang laki ng mga sahod noon kaya gustong-gusto nilang lumipat ng ibang bansa. So, yeah. Well. Okay. Yun. Yeah. So, yun, bago tayo magtapos, takeaways tayo, guys. Harvey? Takeaway for parang takeaways. Yung takeaways ko. Siguro yung natutuwa lang ako doon sa yung passion niya talaga na pinursu niya. Kasi ako ang hirap kung doon ako nahirapan yung nawala na ulit siya. Babalik na naman. Babalik ulit. Sige, okay lang. So ako kasi parang doon ako nahirapan na like kaya ko ba to? Is it sustainable? Yeah. May pagsisisihan ba ako sa bandang huli or pero at the same time, inisip ko rin kasi how about my mental health? How about kaya yung talagang gusto ko? Kasi hindi ka naman nabubuhay na para lang sa pera or something like that. Pero do still ako siguro joke lang. Ako oo. Ay, oo rin. half truth. Yeah, we live for the money rin. Pero syempre hindi naman habang buhay na hindi naman habang buhay na talagang pera yung habol natin. We also need like yung satisfaction, yung fulfillment na nagagawa mo talagang gusto mong gawin. Kasi ako rin naging IT rin ako eh. Pero hindi ko rin talaga pinursu yung IT. Kasi ayoko rin talaga. Actually, okay, sabihin ko nung college ako yung sa IT namin. Every time na projects kami, I do the design. I don't do anything about the coding. So, alam na nila na doon talaga ako papunta. So, but anyways, yun. Natutuwa ako kay Marina na tinuloy niya yung passion niya and ngayon tinan mo na feature na siya sa GMA and a lot of like nabigat nga ni Marin marami na siyang feature. Yun. Baka nga pwede ko kaya siyang i-feature sa sa page ko. For sure. Yeah. Oo nga, sa buhay creative, no? Yeah, kung free ka pwede ko siguro kasi 'di ba ano yung sabi niyo art month this month? Yes, is it? February po. National Arts Month. Month talaga. Siguro pagka pwede ka. Worldwide yun. Kung sakaling pwede ka, baka ma-invite kita doon sa page and sure po. Sige.
Kasi yung page ko din parang about creatives, so baka interesting sa mga audience din. Sige po. Okay. Yun. So, yun sa ano pa? Sige. Yung takeaways ko, siguro, yun, parang nabanggit ko na rin kanina, no? Pero, again, I appreciate the form of art na pinupush ni Marine. And, yun nga, yung creating art, no? Without boundaries, no? Pushing art to its limit, no? Kahit anong, kahit saan ka mag-paint, pwede, no? So, and also a good advice na pwede nating i-push sa mga younger generations, sa mga aspiring artists. Yun nga, nabanggit ko na kanina, wala sa materials yan, di ba? Nasa kaluluwa, no? Tsaka talento. Wow. So, yun, thank you. Nasa dugo, yun. Sa dugo. Yun, thank you Marina sa time na binigay mo dito sa Kwentong Drawing sa amin. At marami tayong na-inspire at may inspire pa ng mga artists, no, mga future artists, and then just keep doing what you're doing, no? So, congratulations again sa mga future endeavors mo, and I will for sure connect you to Ate Marlene and then sina Harvey and Jam, no? At sunod-sunod na yung mga features na madami pang darating tayo for sure. Any links or Marine, anything na gusto mong i-promote before we end the stream? Please follow me, of course, on my social media posts. Ultramarine. Color. Color pero marine. Yung cool na Ultramarine. Ano yung ibig sabihin ng Ultramarine? Di ba parang Di ba color yun? Ultramarine. Parang shade siya ng blue. Blue. But instead of the marine and spelling, yung pangalan niya, Ultramarine. Napaka-unique. Ang witty, no? Napaka-unique. Walang ibang pangalan. Napakaganda ng Nice. Follow nyo po si Ultramarine sa Facebook. Yun. Yan, sa Facebook, Instagram, Twitter. Yeah. Ay, wag Twitter. Twitter. Nag-Twitter ka ba? Biglang binawi sa Twitter. Baka ibang Baka fan account pala. Okay. Yeah. Kasi ipapalo kita doon. Content creator dito si Marami may mga witty contents din to si Marine. No? Marami siyang content. So, follow nyo siya. Nice. So, Ultramarine din yung isa-search nila kahit sa YouTube, TikTok. Okay. Sa YouTube. So, hindi mahirap hanapin. So, yun, guys, follow niyo po si Ultramarine. Sa lahat ng mga followers ni Marine, ni Jam, ni Harvey, ng Kwentong Drawing Podcast, always keep this with you guys. Keep being Pinoy, keep being creative, and see you ulit next time. Bye. Bye. Bye-bye. Ayan. Thanks for tuning in mga ka-drawing. If you enjoyed listening on this episode, please do me a favor by giving us a rate or comment here on Spotify. Also, visit and follow us on our social media pages by going to Kwentong Drawing on Facebook for more art talks. And of course, Jan Victoria on Facebook for more artworks. Alright, see you soon. Bye!